para sabay-sabay po tayong manalangin. Nandito po yung prayer item number 1, lalabas po sa screen. Sabay-sabay po tayong manalangin. Prayer item number 2, let us pray. Prayer item number 3, let us pray. Prayer item number 4, let us pray.
Prayer item number 5. Let us pray. Manalangin po tayo. O Diyos namin na banal at dakila, sa umagang ito, Panginoon, humingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa mga nagagawa namin kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan, buong pagkatao, upang kami ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Sa araw na ito, Lord God, salamat, Panginoon. Nandito kami, Panginoon, sa araw na ito, upang ikaw ay aming papurihan, pasalamatan, sambahin sa araw na ito at ikaw ang aming itaas, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga provision mo sa isang linggong nagdaan sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ang iyong pagpapala sa amin ay sapat na at higit pa sa aming mga pangangailangan. Dalangin ko, Lord, ang aming mga kababayan, Panginoon, na nagkaroon, Panginoon, ng lindol, Panginoon, sa Cebu. I-comfort mo sila, Panginoon. Bigyan niyo, Panginoon, sila ng strength, ng courage, Panginoon, sa kanilang kinakaharap, Panginoon, na problema, Panginoon. Alam namin, Lord, na may dahilan ka kung bakit nangyayari ito sa aming bansa, Panginoon. It reminds us, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang may control ng mundo. Ikaw, Panginoon, ang nagko-control, Panginoon, ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord, dahil alam namin, Panginoon, na ang aming mga pagsubok, Panginoon, na kinakaharap, Panginoon, ay ito'y panandalian lang, Panginoon. At alam namin na ang pag-asa namin ay nasa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa aming mga pastor, sa kanilang matyaga at matiisin, Panginoon, na pagtuturo sa amin, Panginoon, sa kanilang kongregasyon, Panginoon, na kami, Panginoon, ay mas lalong lumalim, spiritual sa aming mga buhay. Kami ay mag-grow, Panginoon, sa amin bilang isang Kristiyano, Panginoon, na kami rin, Lord God, ay magamit mo, Panginoon. Salamat sa mga core leader, Panginoon, sa mga leader, volunteer ng aming church, Panginoon, na ikaw, Panginoon, na nagli-lead, nag-guide sa amin, Panginoon. Binibigyan niyo po kami, Panginoon, ng strength, ng courage, ng wisdom, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Dalangin ko, Lord, ang aming 5-day disciple week, Panginoon, na ito'y aming bigyan ng pansin, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa araw-araw, Panginoon, tulungan at turuan niyo po kami, Panginoon, na kami ay mag-aral, Panginoon, ng iyong banal na salita upang mas lalo ka naming makilala, mas lalo ka naming malaman, Panginoon, ang mga utos mo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon, dahil tunay ngang napakadakila at napakabuti mo sa amin, Panginoon. Sa buhay namin, Panginoon, ay binibigay mo. Bagamat may mga trials kami, Panginoon, sa aming mga buhay, pero alam namin, Panginoon, na nandiyan ka para kami ay gabayan, alalayan. Ang pag-asa, Panginoon, na meron kami ay nasa sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang aming simbahan, Panginoon, na kami ay maging united, magmahalan kami sa isa't isa, magpanalinginan, magpalakasan, Panginoon. Gamitin mo ang bawat miyembro sa iyong gawain, sa iyong simbahan, sa iyong ministeryo. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa na may problema, Panginoon, na kinakaharap. Alam namin, Lord, na ikaw lang ang aming pag-asa. Ikaw lang ang aming takbuhan, Panginoon, sa aming mga buhay. Tunay nga, Lord, na napakabuti niyo po sa amin. Itong samot dalangin ko, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesucristo Jesus. Amen.
katapat sa iyo. Minahal mo pa rin ako. Oh Jesus, maghari ka sa buhay ko. Linisin mo ang puso ko. Huwag hayaang mawalay sa'yo. Oh Jesus, salamat sa biyaya mo. Ako'y sadyang pinapako. Araw-araw, dakila ka't tapat sa buhay ko. Napakalawak ng pag-ibig mo. Kahit kailan hindi magbabago. Kahit na ako'y nagkukulang, ang daming dahilan, ngunit tinanggap mo pa rin ako. Oh Jesus, maghari ka sa buhay ko. Linisin mo ang puso ko. Huwag hayaang mawalay sa'yo. Oh Jesus, salamat sa biyaya mo. Ako'y sadyang pinapako. Araw-araw, dakila ka't tapat sa buhay ko. Mula pa noong una ay laging naroon ka. Kahit may pagkukulang, di pa rin pinabayaan. Mula pa. Good morning, Impact Church! Wow, it's a blessed, blessed day. Tayo pong lahat ay tumayo. Tunay nga po na ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? And we are here because of Him. We are here to experience the Lord Jesus Christ in our lives. And as we sing this song, we declare that, Lord, here I am. Here I am to worship you, to bow down, Lord, to glorify you, to honor you, Lord. And to thank you for all the things you have done for me, for who you are. We praise you, Father. May your Spirit move in this place, Lord. Light of the world, you step down into darkness. Open my
wonderful too. Here I am to worship. Here I am to You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I'll never know, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon. I'll never know. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to bow, yes Lord. Here I am to say that you're my God. You're altogether love, altogether worthy. Oh, you're wonderful, Lord. Wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to Yes, Lord. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord. Ito ang aming panalangin, Panginoon, na ikaw ay maghari sa aming mga buhay. Maghari ka sa iyong simbahan. Maghari ka sa bansang ito, Panginoon. Ikaw ay magliwanag. Magliwanag sa aming buhay, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hahanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailan di mahihigit. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking anhika. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, piling mo ay hahanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan,
There's nothing that's strong. Our God is alive. He is risen. And now that we're walking in freedom, there's nothing as strong as our Jesus. Our God is alive. Oh, yes, Lord. Our God is alive. Oh, let's praise. Let's praise Christ. High in this place, for our King stands over the grave. Amen. 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 We worship you, Father. Praise you, Lord. Amen. Thank you, Lord. In every season of our lives, in every circumstances we are facing, Father, you remain the same. You are the God who we can stand on as our rock. We can rely on because all of your promises are true, Lord. And with every breath that is inside our lungs, Lord, praise you and honor you, Lord. No matter what life brings us, Lord, we will choose to bless your name, Lord. Bless your holy name, Lord. We praise you, Lord. We worship you, Father, with all of our hearts. Honor you, Lord. Blessed are those who run to Him, who place their hope and confidence in Jesus. He won't forsake them. Blessed are those who seek His face, who bend the knee and fix the gaze on Jesus. They won't be shaken. Come on and praise the Lord with me. Sing if you love His name. Yes, Lord. Come on and lift your voice with me. He's worthy of all our praise. Blessed are those who walk with Him, whose hearts are set on pilgrimage with Jesus. They'll see His glory. And blessed are those who die to live. Whose joy it is to give it all for Jesus and for Him only. Oh, Jesus, oh, for your glory. Come on and praise down on with me. Sing if you love His name. Come on and lift your voice with me. He's worthy of all our praise. Come on and bring an offering. And come on and bring your offering. And sing if you know His grace. Come on and your holy hands. He's worthy of all our Bless God in the sanctuary. Bless God in the fields of plenty. Bless God in the darkest valley. Every chance I get, I'll bless your name. Bless God when my hands are empty. Bless God under the praise that cost me. Bless God when nobody's watching. Every chance I get, I bless your name. Bless God when the weapons falling. Bless God when the walls are falling. Bless God 'cause He goes before
is worthy to be praised, to be honored, to be lifted up, Lord. Thank you, Father, for giving us 10,000 reasons every day to praise you, to honor you, Lord. 1,000 reasons, Father, to bless your name, Lord. We are victorious, Lord, because of you, Lord. And gives us confidence, Father, that at the end of the day, the end of our lives, Father, we are victorious because we have you, Lord, who defeated the grave, who is our light, our Master, our Savior, Jesus Christ. Praise your name, Lord. We have tasted and seen how good you are, how loving you are, Lord. We will never turn our backs against you. May you be honored, may you be praised, may you be glorified now and forevermore through our lives, Lord. And what we do, Father, be glorifying to you and honoring to you, Lord. We praise you and we honor you, Lord. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Amen. Makaupo na po tayo. Good morning, Impact Church family! Ayan, nakakatuwa po na punong-puno po muling ating bahay-sambahan at ang mga usher po natin, hindi na po nila alam kung saan pa po pauupuin yung iba pa pong dumadating. Praise the Lord! Ayan, tunay nga po na ito po ay napakagandang araw para papurihan ng ating Panginoon. Kaya nga po sabihin po natin sa ating mga katabi, masaya akong nandito ka. At talaga nga namang masayang-masaya din si Lord dahil nandito po tayong lahat. And of course, ang ating pong kasiyahan ay punong-puno dahil meron po tayo mga first time na makasama po this morning sa ating service. Sabay-sabay po nating i-welcome si Alessandro Nanyong at si Jayron Wahe. Ayan. Pwede po tumayo para ma-recognize at kasama din po natin si Bianca Aisha Dizon. Siya po ay kasama ni Elijah. Welcome po sa ating simbahan at nawa po yung makasama po namin kayo muli. At tunay nga po ito po ay napakagandang araw dahil meron po nagsiselebrate ng kanyang kaarawan. Sabay-sabay po nating batiin ang mga birthday celebrants po natin na happy birthday. October 5 po ngayong araw ay birthday po ni Irie Austria. Bukas naman po, October 6, ay birthday po ni Ninong Erwin Bangkil. Sa October 7 naman po, ay birthday po ni Ann Ardina. Ni Nina Pilapil, ayan, sabay po sila sa October 7. Sa October 8 naman po, sabay-sabay din pong magdiriwang ng kaarawan si Arwen Bondok, si Jamaica Makasinag, at si Ate Melissa Strosak. At lastly, sa October 11 po ay birthday po ni Coach Melvin Francisco. Happy birthday po sa inyong lahat. At hindi lang po yan. Sa October 10 po, akala nyo yun lang ang celebration natin. Meron pa po. Anniversary po. Happy wedding anniversary po to Kuya Ray and Mami Wendy Camota. Happy wedding anniversary. And sa nagdaang linggo pong ito, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil patuloy po niyang ginagamit ang ating simbahan para po makapag-minister sa ibang tao. Last Sunday po ay punong-puno po ng kagalakan ng puso ng ating mga youth dahil po sila ay nagkaroon po ng fellowship dito sa ating simbahan. At ang ating pong Puso Notebook Sessions ay patuloy pa rin po sa ating mga kapartner na campuses. Sa Camp General Emilio Aguinaldo High School, sa Juan Sumulong High School, sa Ramon Magsaysay Cubao High School, at sa Carlos P. Garcia High School. And we praise the Lord dahil po patuloy pa rin po ang small group
after class sa One Sumulong High School. Ayan, maraming salamat po sa ating mga volunteers na nagtsatsaga pong pumunta sa campuses at mag-minister po sa mga kabataan. Next on our ministry report po, kahapon po, Saturday, ay ang last tune-up games po ng ating Impact Sports Basketball League. Ito na po yung huling tune-up game po nila. Mamaya malalaman niyo po kung bakit. Next po kahapon din po ay ang Malasakit Ministry Batch 4 po natin. Nagsabay-sabay po ang apat na center po natin sa Malasakit kahapon, pero hindi po yan sa iisang lugar. Kagaya po dito sa Project 2 and 3 sa Quirino High School po yan ginanap. Ang San Juan po, ayan, sa San Juan po yan ginanap. Ang Pituazon at ang Iro, dito naman po sa ating simbahan ginanap. Ayan. Maraming salamat po sa mga volunteer natin at sa mga leader po natin sa ating Malasakit Ministry. Siyempre, hindi lang po yan. Ang ating mga small group leaders din po ay merong Bible study. Pati po sila ay nag-aaral po ng salita ng Diyos. Kahapon din po yan naganap. So for our upcoming events, ito na po, please mark your calendar para po makasama namin kayo sa mga events na ito. On October 10, we invite everyone to attend our Uplift Worship Night. Friday po ito, 7 p.m. Saktong-sakto, Sabado po kinabukasan, walang pasok, kaya attend po tayo dito sa ating Uplift Worship Night. October 11 naman po, ayan, kaya huling tune-up game na po yung kahapon dahil opening na po ng kanilang Basketball League. Ayan. Kaya kung gusto niyo pong suportahan ng mga kabataan natin, gusto niyo manood, pwede po kayong manood sa ating Impact Sports Basketball League. Next on our announcement, Sunday naman po ito, October 12. Ayan. Meron po tayong seminar, Sharing Your Faith Evangelism Seminar. Lahat po ay ine-encourage na umattend po sa ating seminar. Ito po ay 1:30 p.m. hanggang 3:30 p.m. Next naman po, para sa mga adults, syempre kung merong youth fellowship, meron din pong adults fellowship. Para tayo pong mga adult, ayan, may mga konting pinagkatandaan na sa buhay, ayan. Tayo naman po ang magpe-fellowship, di ba? Magkita-kita po tayo sa October 26. Hindi po requirement na may asawa man po o wala, may anak, tayo po ay umattend dito sa ating adults fellowship. And lastly, dahil ngayon po ay October 5, ito po ang huling araw ng Teacher's Month. Kaya po meron tayong Adopt a Teacher. Wow, aampunin niyo si teacher? Hindi po, ayan. So bago ko po ipaliwanag ang ating Adopt a Teacher program, ay gusto ko po nang batiin ang kapwa ko guro na nandito ngayon at nanonood po sa ating Facebook Live ng Happy World Teachers Day. Alam ko po, bawat isa sa atin ay meron tayong naging paboritong guro. Tama po ba? Ayan. Pero dahil po, ayan, baka yung iba po sa inyo, hindi nyo na po alam kung nasaan ang teacher ninyo na favorite. Ayan, baka po gusto nyong mag-adapt ng teacher at i-bless ang isa po nating teacher sa mga kapartner po nating campuses. Paano po? Tayo po ngayon ay nagre-raise ng 650 polo shirts na ipapamigay po sa mga kaguruan, sa mga kapartner po nating school. As of today, meron na po tayong 440 na nakuha. Ang kailangan na lang po natin ay 210. Imagine kung bawat isa sa atin ay magbibigay, by tomorrow, wala na po tayong kailangan. Kaya we encourage po na tayo po ay mag-adapt ng isang teacher at i-bless po natin si ma'am or si sir. Ang bawat polo shirt po ay nagkakahalagang 250 pesos. Ang tanong, isang teacher lang po ba ang pwede nating i-adapt? Kahit 5, wala pong problema. Kung kaya po natin. Kung gusto niyo po yung 210, sige po, kung kaya po natin. Yan. Pero kung hindi po, pwede po kahit isa, wala pong problema. So that's all for our announcements. Tayo po ngayon ay dadako na sa pag-worship po natin kay Lord sa pamamagitan ng pagbibigay po ng tithes at ng offering. Sabi po sa Malakay chapter 3 verse 10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." So Impact Church, if you are now ready to give tithes and offering, pwede na po tayong maghulog sa ating offering boxes.
Sound check. Morning, everyone. Magandang umaga po. Morning, Ate Abby. Welcome back from the US. Let's pray. Tayo po'y manalangin. Diyos na dakila, Diyos na banal, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong umaga. Kami po ay nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa dakilang mga bagay na iyong ginawa sa amin. Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal, sa proteksyon, sa provision sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagkilos sa gitna ng unos na nararamdaman ng aming bansa. Patuloy mo po kaming ginagabayan, pinoproteksyonan. Ngunit, Panginoon, marami sa aming mga kababayan ang naapektuhan ng lindol sa Cebu, ng bagyo sa norte, ng bagyo ng politika sa aming bansa. Dalangin ko, O Diyos, na bigyan mo kami ng talino, bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng gabay kung paano harapin ang mga unos na ito. Panginoon, dalangin namin ang mga tao na naapektuhan sa Cebu, sa Bogo City, Lord, na karamihan sa kanila hindi na makakabalik sa kanilang mga tahanan. Dalangin namin na gabayan mo po sila, patnubayan niyo po sila. Dalangin po namin ang mga mananampalataya sa dakong roon. We pray, Father, that you will bless them. We pray that you will give them, Lord, the boldness to speak of Jesus and be like Jesus to them. That through this, Lord, many will see your light and your goodness, Father. Lord, we pray for the Philippines as a nation. Marami pong nangyayari, marami pong instability, Lord, that's happening. We pray, Lord, that you continue, Lord, to be our God. Continue to be our Lord. Sabi mo nga, Panginoon, blessed is the nation whose God is you. So, Lord, we continue to declare that you are our God. And as you clean, Lord, our government, as you clean, Lord, our society, may you guide us, hold us in the palm of your hands. Lord, we pray for the world as it is, Lord. We are in chaos. And we need a miracle from you, Lord God. Langin namin na gumawa ka ng isang bagay, Lord, na patuloy na mapakilala ka namin sa buong mundo. Lord, we remember those ones who are sick, Ate Ann, Aleli, the rest, Lord, who are still sick right now. May your hands of healing be upon each one of them, and may you show mercy, Lord, to each one of them. Lord, we thank you that we can open your word freely today. Malaya po kami, Panginoon, na buksan ang iyong salita. At dalangin po namin, O Diyos, na sa aming pagbubukas nito, sa aming pag-alala sa banal na hapunan, ikaw nga po, banal na Espiritu, ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin. Turuan po kami sa bawat gawain po namin ngayon. Thank you, we praise you, Father. We thank you that your presence is indwelling in each one of us. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. So, we're on the second sermon po on the I am sayings. We opted to have the I am sayings po kasi to celebrate our evangelism month at the same time to also celebrate Kamakops Missions Month. No, hindi tayo sumusunod dun sa mga sermon series nila, pero what we want us to understand as a congregation is that we are missionaries. Hindi lang po yung mga missionaries yung umaalis ng ibang bansa, papunta sa ibang bansa. Kung hindi po tayo mismo na papunta sa mga streets, papunta sa campuses, papunta sa mga communities natin, papunta sa mga kabarangay natin, misyonero po tayo. Kailangan po nating maging maipamalita kung sino si Jesus. Kaya nga, in this series, the 5-week series, we're talking about the I Ams. And throughout the month, we gave you
yung devotional guide, aaminin ko po sa inyo, yung devotional guide galing kay Copilot. Si Copilot po parang ChatGPT yun. Pero sermon, ano lang naman yun, pinahati-hati ko lang sa kanya yung verses, wala pong ibang ginawa siya. Kasi nga, we're in that position now, we're in that world. And we use this for the benefit of us as Christians. No? So, if you still don't have a copy, pwede kami mag-print ng copy para sa inyo. Kung meron na kayong kopya, pakibasa po. Okay? Daily, merong questions, may passages po kayong babasahin. Tapos may 3 questions lang kasunod. Isip lang, and then pray. Ganun lang yung gagawin natin dun sa devotional natin. And small group leaders, you can just take off one of the passages in that week for your small group meeting DBS today. Okay? Okay po ba yun? Okay. So, we're on IM, but let me greet also the teachers. And indeed, your impact lasts a lifetime. Diba? Ang galing ng tagline na to eh. Sinong gumawa nito? Multimedia, maraming salamat sa inyo sa paggawa ng tagline. Pero tunay nga po na kahit ako hanggang ngayon, nagpupugay ako sa mga guro na nagturo sa akin. At mga kasamahan ko rin nagtuturo. So, again, happy Teacher's Day po sa inyo. And we will start yung passage with the background. No? In the background of John chapter 8, verse 12, doon lang tayo sa verse na yun today. One verse. John chapter 8, verse 12. Kaya dapat memorize nyo yun. Nabalitaan ko sa DBS kahapon, nagkahirapan sa memorization ng verses. Okay? So next week, pag na-memorize nyo po, si John, ang kunan nyo na ng picture, si John 8:12, may pa-Starbucks ako sa inyo. Okay? Dapat memorize ha. Pwede, King James, ESV, NIV, whatsoever. Nakunan nyo na po ba? Okay, balik tayo sa Feast of Tabernacles. So, mamaya papakita ko uli kayo naman. No? Saka may mga Bibles kayo ah. Anyway, 3 times a year, a typical Jew would need to go to the temple. Kailangan niyang pumunta sa temple. To the Galileans, that would be about a 2-day walk, a 3-day walk. No? Papunta doon. Kasama ng buong pamilya, dapat mag-worship sila kay Yahweh. Okay. In this mga feast, doon natin nalaman na 3 taon pa na nag-minister si Jesus Christ. Okay? So John chapter 8 is a time where the Feast of Tabernacles was being celebrated. Okay? Si Feast of Tabernacles po, its symbolism is very simple. Commemorates God's provisions and presence, God's provision, and more importantly, His presence during the times na naglilibot sila sa wilderness. Kasi at that time, wala pang temple. Ang meron lang, tabernacle. Okay? So, the Feast of Tabernacle commemorates that God's presence is with them, God's provision is with them, water, shelter, yung mga tents nila, food, the manna, and even the light. Isang ilawan na hindi na po natin nakikita ngayon at hindi na natin makikita yon. Most probably in heaven, pero baka natatakpan na ng mukha ni Jesus Christ yun kasi all the glory of God will be, it's so lighted, di ba? So, yung pillar of fire was just for them. It was a pillar of fire at night para sa gitna ng disyerto, maliwanag sila. Okay? Tapos, sa araw, merong ulap na tumatabon sa kanila para hindi sila mainitan masyado. Ganun po yung provisions ng Diyos sa buhay ng mga Israelita during that time. So,
in this context, the context is basically si Jesus was in the temple talking to the Pharisees. Nakikipag-usap siya sa mga Pariseo at binibigay niya kung sino nga ba siya. And si John po, sa Gospel of John, gives us 7 of these I am sayings, and one of that is I am the light. So, sabi ni Jesus, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Straightforward, plain, simple yung passage natin today. Si Jesus po yung ilaw ng mundo. Lahat po ng lumalakad sa ilawan ng sa ilaw ni Jesus, hindi na magkakaroon ng kadiliman. John chapter 8, verse 12, dun ko lang po ako nag-focus, pero in the succeeding verses, you will see that the Pharisees started a discourse, a debate with Jesus Christ. Ang sinasabi ng mga Pariseo, oo, ikaw yung ilaw ng mundo, pero sino witness mo? Sino ang witness mo na magsasabi na totoo yung sinasabi mo? Kasi sa kanilang law, dapat there should be at least 2 witnesses. So Jesus said, I am one of the witnesses. I am one. Isa ako sa mga witnesses na yon. At ang pangalawang witness, yung ama ko. Who's Jesus' dad? Si Joseph, that time, patay na si Joseph. He was referring to God the Father. And God the Father would say, He will be His witness. And we see the God the Father witnessing about Jesus Christ in the account ng baptism niya, just before the baptism, or just during the baptism. This is my son, whom I'm loved, whom I'm well pleased. But hindi naman lahat nakarinig nun eh. It was John the Baptist, several people maybe, pero not everyone heard that Jesus Christ is the Son of God, whom the Lord loved and the Lord is well pleased. Ano pang witnesses ni Jesus Christ? Obviously, the Pharisees did not believe Him and will not believe Him. Yun po talaga yung pangyayari, hindi talaga sila maniniwala kasi kasalanan sa kanila, actually papatayin ka nila pag sinabi mong anak ka ni Yahweh. During this time, hindi pa lang talaga panahon ni Jesus na patayin siya, kaya nakaligtas pa siya, nakaalis pa siya dun sa pwesto. Pero at the end, sa verse 27, it says, they did not understand that He was telling about His Father. So Jesus said, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He, and that I do nothing on my own, but speak just as the Father has taught me. Pagka pinatay nyo na ako, hindi pa rin nila alam na gagawin nila yon. Maaalala nyo kung anong ginawa ko at malalaman nyo kung anong ginagawa at tinuturo sa akin ng Ama. The one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases Him. Verse 30, even as He spoke, many believed in Him. During this time, the Pharisees did not believe Jesus, but John said, habang sinasabi ni Jesus to sa discourse na to, habang pinuprove niya yung sarili niya that I am the light of the world, I am the Son of God, many believed in Him. Maraming naniwala kay Jesus. Ngayong araw na punto, hindi mahirap paniwalaan itong sinasabi ko. Tama po ba?
Because there's already a witness. Historical accounts, historical books, the Bible itself. Inuna ko yung historical books kasi yung Bible, baka questionin nyo pa eh. Pero marami pong historical books, mga sinulat ng mga ancient writers that says that what happened in the gospel also happened in that world. In that ancient Roman world. So, marami po naniwala sa kanila. Ngayon po mga panahon na to, habang nagpipreach ako ngayon sa inyo, most probably naniniwala na kayo. Di ba? Why? Somewhere, somehow, you have encountered this light. Tama po ba? You have encountered this marvelous light of Jesus Christ. Hindi man kasing dramatic ng ilaw ni Saul na naging Paul at nabulag pa siya. Diba? Pero alam natin that there once a time that we believe and encountered the Lord Jesus Christ. And He became the light of the world. So two things I want us to remember two facts I want us to remember based on this verse. Number one, Jesus is the light in this dark world. Jesus claims that He is the light. I am the light of this world. Remember, this is connected to the Feast of Tabernacles, the Feast of the Sukkot, di ba? Where yung giant menorahs, yung pinakita ko po kaninang picture, let's go back that. Yan. Yan ay nilalight, sinisindihan para mag-illuminate ng light. Para maglabas ng ilaw mula sa templo palabas. Okay? These giant menorahs were lit in the temple court, symbolizing God's presence and guidance during the time that they are in the wilderness. Sinabi niya yon during that feast to say that, okay, eto to. He made such claims during the time that they were remembering Yahweh and how faithful Yahweh is to them. I am the light of the world. See, when Jesus is the greatest teacher we have. Amen? Kasi siya po yung nakikita niya lang, bigla siyang magtuturo. Di ba? Siya yung, nakita ng ilaw, biglang, sige ako na yung ilawan ng mundo. Ganun kasimple, di ba? Pero it's something that makes you realize that, malapit talaga tong Diyos na to sa akin. Ginagamit niya yung mga bagay na nakikita ko sa paligid ko para ipakilala niya yung sarili niya sa akin. Nung nag-aaral po kami sa Bible School, pag po nag-submit kami ng isang sermon, dahil instead of a theological reflection, magkaiba po yung theological reflection at sermon. Pag po nag-submit kami ng sermon sa theology professor namin, baksak na kami. Dapat, theological reflection, makita mo anong significance ng Diyos sa isang bagay. And at that time, we can see Jesus preaching the symbolism of light during that time. Ngayon po, hindi na mahirap intindihin ang liwanag. Tama po ba? Kasi may street lights, may solar lights, lahat meron na eh. Tama po ba? Ang Maynila nga, pagka hindi na siya natutulog eh. Tama? Sobrang liwanag niya na. Kahit punta ka, mag-flight ka, gabi ka bababa, kitang-kita mo yung liwanag eh. Di ba? Pero during that time, wala naman pong solar lamp. Mahirap din po yung oil para magningas. So, but Jesus, and they were really looking at that feast, and may ilawan. Ako yung ilaw na yan.
in John, hindi lang sa John chapter 8, verse 12, sinabi ni Jesus, dinescribe niya na siya ay ilaw. Sinabi niya rin yun sa John 1, 4 and 5. In Him was life, and that life was the light of all mankind. The light that shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Sabi ni John, He's the Word. 2 verses after, he was saying, this Word is also the light. Papunta siya sa buhay ng mga tao, buhay natin bawat isa, mga susunod pa sa atin kung hindi pa siya darating, dahil siya ang ilaw ng buong sanlibutan. Hindi lang po siya ilaw ng buong sanlibutan, hindi po siya maitatago ng kadiliman ng mundo. Paka-importante no? Minsan, ang daming problemang lumalabas. Tama po ba? Kahapon, kagabi bago ako matulog, pinapanood ko si Christian Isguera. Ang title ng kanilang topic, mariretain ba ni Tito Sen ang Senate presidency ngayong October? Kasi ang balita nila, parang ang tingin nila, every month magkakaroon tayo ng bagong Senate President. Ngayon lang po mangyayari yun sa tanan ng buhay ng Pilipinas, no? Pero when you think about it, anong mangyayari sa Pilipinas? With all of these things that's happening, with all of this darkness being exposed every day. Sabi ni Magalong, there's an article, tapos na DPWH, susunod nila DOH naman. Lahat po yan nandun sa lahat ng departamento, patay na tayo dun. How will we survive this? It always put me into a situation that even in the darkness of this world, the light of Jesus Christ will not diminish. Patuloy lang siyang magniningas anuman ang panahon. Amen? Sa mga nanay po, na nararamdaman ko ang anxiety nyo sa kinabukasan ng mga anak nyo, sa kinabukasan, anong gagawin, anong mangyayari, tandaan nyo po, i-memorize nyo rin po itong verse na to, verse 5. The shine shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Hindi po matatakpan ng kadiliman ng liwanag ni Jesus. Hindi po matatakpan ng kadiliman ang liwanag ni Jesus. Yan po yung pangako niya, hindi po magbabago yung pangakong iyan. Whatever season of life you are in, always thank the Lord and praise Him for His light. John 1:9. The true light gives light to everyone who was coming into the world. Kaya nga may Pasko. Kaya po gustong-gusto ko yung Pasko. Ngayon pa lang nagki-Christmas shopping na ako. Actually, December 26 pa lang po nagki-Christmas shopping na ako. Mas mura po kasi yun. Yung sale after Christmas, mas mura po yun. Yung 50%, 70% na. So, sa 10 po kayo bibili, huwag po 11-11 kasi mas mahal po yung 11-11. 10-10, mas mura-mura pa yun. Where we celebrate Christmas with all these lights. Tama? Because the light of God came into the world as He promised. And He gives light to everyone. Isa pa, John 12:46, I have come into the world as light, so no one who believes in me should stay in darkness. Rebuke po ito uli sa atin. Kasama po ako dyan. Minsan nag-anxiety din po ako.
Kahapon lang, nadulas yung driver ko. Ayun, sementado. Sabi ko, paano na to? Paano ko pupunta sa Nueva? Ay, ang dami ko pong schedule sa Nueva Ecija. Paano kayo dito sa church? Kasi si Joseph, driver din po ng church yun eh. Pag may kailangan, Joseph, kunin mo nga itong ganito. Di ba? So nag-iisip na ako, mag-uumpisa akong gumawa ng PowerPoint ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, Lord, nasa ospital pa siya, hindi ko alam kung anong mangyayari. Diba? Sometimes we are overcome by this darkness of anxiety, of questions, of fears. Tama po ba? Pero remember, God is the light. Jesus is the light in this dark world. Remember that we have that hope. Meron po tayong pag-asa kahit madilim po yung pagligid natin. Meron pong liwanag at yung liwanag na yun na patuloy na nagdiningas at kung po tayo magfo-focus lang sa liwanag na yun, makikita po natin magliliwanag ang buhay natin. Tama po ba? Mga bata, huwag nyo lang gagawin na magliliwanag din. Magliliwanag. Nakikita ko na yung mukha ng crush ko. Diba? Hindi mukha ng crush mo yung makikita mo, ha? Mukha ni Jesus yung makikita mo dyan. Diyan sa liwanag na yan. Tama ba? Okay. We are living in this dark world, but we have that light within us. Some of you are asking God for something. Alam niyo yun? May isang bagay kayong hinihingi sa Diyos na ang tagal-tagal na ayaw pang ibigay sa inyo ni Lord. Remember that there's that light in the end, not in the end of the tunnel, there's light within you. There's that hope within you. Meron pong pag-asa sa puso natin, sa buhay natin, at patuloy siyang magniningas. We just have to prepare ourselves for that. Amen? So, ang daming sinabi ni Jesus tungkol sa light. Diyan lang po yung natin. There are several others in the Old Testament, in Isaiah, and everything else. But here are some verses, and those verses, yun pa lang na-encourage na tayo eh. Tama ba? Pero tandaan natin, si Jesus, siya yung ilaw ng mundo, pero He also gives light to those who walk with Him. Okay? Jesus gives this light to everyone. The Pharisees did not understand the light because they choose to live in darkness. Ayaw nilang intindihin, ayaw nilang sabihin. Kasi, dun sila sa dilim. Meron po ba sa inyong gustong matulog sa dilim? Meron, di ba? Kasi matutulog. Mamuhay sa dilim. Di ba? Ayaw nyo naman, di ba? Matulog lang. Parang ang hirap intindihin na gusto lang nilang mabuhay sa dilim. Itong mga Pariseo na to. Pero, minsan, baka ayaw nilang maniwala kay Jesus dahil ayaw nilang i-give up yung dilim na meron sila. Gets niyo ko? Nandyan na, pero ayaw mong maniwala kasi ayaw mong magbago. Ang gusto mo lang, ito lang ako. Ito yung tradisyon ko, ito yung gagawin ko, ito yung ginagawa ko, ito yung gagawin ko bukas, ito yung gagawin ko sa kinabukasan, ito pa rin yung gagawin ko 3 years from now. Mga kapatid, sinabi po natin si Jesus ang ilaw ng mundo at ang lakas ng amen nyo. Tama? Ngayon, sa second point ko, sinasabi ko, si Jesus pa rin ang ilaw ng mundo, pero, sinasabi niya rin, ilawan ka sa mundong ito. He gives this light, yung light niya,
binibigay niya rin sa bawat isa sa atin. Para saan? Diba? Minsan ang daling sisihin ng mga Pariseo, hindi nyo alam. Diba? Parang itong mga Pariseo na to, lahat sila makasalanan. Pero pag inisip nyo po, hindi ba tayo Pariseo din? Minsan, ayaw nating iwanan yung mga old habits natin. Kaya ayaw nating maniwala na ilawan tayo ng mundo. Ayaw nating iwanan yung mga bagay na hindi na dapat na ginagawa ng isang Kristiyano. Di ba? Carefully, gently, I am rebuking everyone, even myself. Di ba? Minsan. Ang saya po kasi minsan sa dilim eh. You always have that favorite sin. And you don't want that to be exposed. Because when it's exposed, hindi na masaya. Tama po ba? Kaya nga ang kasalanan, pagka kasalanan ka, nagsisinungaling ka, ilabas mo lang yung katotohanan. Yung liwanag na yun, lalabas na. Tama po ba? And in our lives, there are sins that still, parts of our lives that still is in darkness because we don't want to give it up. Simply, we don't want to give it up and let God shine through that. Diba? Minsan po, anxiety nyo yan. Dark place. Minsan, ayaw nyo nang maniwala kay God kasi sabi mo, Lord, i-answer mo yung prayer ko. 3 taon na ako nananalangin, wala pa yung prayer ko. Sino ba nagsabi sa iyo ibibigay niya kaagad? Sino ba nagsabi sa iyo na timeline mo ang susundin ni Yahweh? Wala naman, di ba? Kaya patuloy ka lang, huwag mong itago sa dilim yung sama ng loob mo sa Diyos. Iligay mo siya sa liwanag. Hayaan mo yung liwanag ng Diyos. Tulungan ka na harapin yung pag-aantay, yung paggawa niya sa buhay mo at pag-ready niya sa buhay mo kasi it will come. Light exposes things in the dark world, something of nature, to you and to me. Sometimes we are scared to change. We are scared to change. We don't want to leave what is comfortable. We don't want to leave. Ayaw nating iwanan yung enjoyable. At hayaan yung liwanag ng Diyos ang maglabas nito. Remember, Jesus gives light, and in that light, there is something more, far more important that satisfies your longing as human beings. Dun po sa ilaw na binibigay ni Jesus. Sa ilaw na binibigay ni Jesus. May mas malalim po doon. Di lang ilaw. Binibigay niya po sa inyo kung ano man yung kulang sa puso niyo. Kung ano man yung kulang sa buhay niyo para ma-enjoy niyo siya at ma-enjoy niyo ang pamumuhay niyo sa mundong ito. Our life as Christians should not be so much enjoyable here on earth. Hindi dapat. At nga may pagtitiis dito eh. Kasi hindi natin ito mundo. Ang mundo natin yung nasa kabilang buhay pa. Tama po ba? Doon nga lalakaran mo, ginto eh. Diba? Tayo dito hirap na hirap kumita ng pera at kumita ng ginto. Pero doon, lalakaran mo lang ginto. Guys, I'm not saying that you don't enjoy life. The Lord blesses you. Kaibigan ako, patuloy silang sa serve sa church. Bigyan silang kotse.
Maya-maya, naghingi pa uli sila kay Lord, binigyan silang bahay. Ngayon, ang hinihingi nila yung laman ng bahay. Sabi ko, bahala na si Lord dyan. Binigay niya na yung dalawa eh. Yung bang nasa loob pa, hindi niya ibibigay. Di ba? So, think about that. May isang bata po na may testimony narinig ako kahapon. May isa pong kaklase niya, kaibigan niyang babae, lumapit sa kanya, crush kita, tayo na. Tapang, di ba? Alam nyo, yung lalaking ito, ang sabi niya, di ba, normally, sasabihin mo, yung palay na yung lumalapis sa manok, tukain mo na yan. Di ba? Tama po ba? Pero itong batang ito, namumuhay na siya sa liwanag, ang sabi niya, bata pa ako. Huwag muna tayo. Antayin mo muna ako. Diba? Saludo ako sa batang to. Alamin nyo na lang kung sino siya, kilala nyo siya, hindi ko nasasabihin sa inyo kung sino. Okay? Remember that in God's timing, the light will shine in that darkness. Whether that's sin, whether it's that blessing, it will shine through. Right? You have to shine through. Tama po ba? Dapat magningas ka muna sa Diyos. Pakita mo na ikaw ang ilawan dito sa madilim na mundong ito para yung ibang mga tao makakita ng daan ng buhay at ng katotohanan sa pamamagitan ni Jesus. You know, God gives us light so that we can be of light. Sabi sa 1 Peter 2:9 and 10, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Yung pong pagbigay sa inyo ng ilaw ng Panginoon, pagbigay din po niya ng identity ninyo. Chosen people, pinili na tao, royal priesthood, mga saserdote. Sasabihan na naman ako ni Pastor Jero, masyadong malalim ang Tagalog mo, mga pare. Di ba? Mga pare. Hindi lang po kami. Mga pastor, lahat po tayo pare. Kaya nga po kaya nating lumapit sa Diyos eh. Kaya natin humingi ng tawad sa Kanya. Kaya natin humingi ng miracle sa Kanya. Because He has given that to us. Tama po ba? The light that God gave you is His identity. I am the light of the world, so you are the light of the world too. Tahan niyo po yung kabutihan ng Diyos? Kaya nga hindi yung mission, hindi yung outside the country. Tama? Ang mission within your community. So that you will declare of the praises of God. So that in the small lights that you have, pag lumalapit sila, lalong nagliliwanag, ano bang meron dito sa buhay ng taong ito? Di ba? Bakit hindi na siya tumataya sa scatter? Bakit? Daming nag-i-scatter sa inyo ah. Nahuli kayo sa tawa nyo ah. Bakit itong tao na to hindi na nagmumura? Bakit itong tao na to na palaaway, hindi na palaaway ngayon? Bakit yung asawa ko hindi na bungangera ngayon? Ay, sorry. Baka mabato ako dito ah. Yung mga asawa ng mga lalaki, hindi na manginginom, hindi na naninigarilyo. Bakit? Because the identity that they have is already anchored in Christ. Because they are light into this dark world. Responsibilidad po natin, mga kapatid, na ipakita sa buong mundo na ang Panginoong Jesus
ang ilaw at ang daan. So, plain and simple principles. Number 1, man lives in darkness before Christ came. You live in darkness. We all lived in darkness before Christ came into our lives. Plain simple. Plain and simple, man has a choice to walk in the light or walk in darkness. Mamuhay sa ilaw o mamuhay sa dilim? Saan ka? The choice is yours, mga kapatid. Sabi ng Ephesians, balik ko For you were once in darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for the fruit of light consists of in all goodness, righteousness, and truth. Yung buhay po ba natin, namumuhay, kung tayo ay namumuhay sa liwanag, meron po bang goodness sa buhay natin? Amen? Yun po bang password ng bahay niyo sa Wi-Fi? Walang password. Meron. Patay na. Sabi mo gawin mong password, Jesus loves you. Para testimony pa rin. Pag nanghingi sa'yo, bigay mo naman, ano? Naman kasi kailangan eh. Di ba? Meron bang righteousness sa buhay mo? Alam mong dapat hindi ka tumawid. Pero dahil malayo pa yung lalakarin mo, tatawid na ako kahit nakakamamatay. Patay. Diba? Alam niyo po, sabi nga nung isang article na nabasa ko, nagsisimula daw po sa bahay ang korupsyon. Kaya nga daw po dapat hindi tayo ganun eh. Alam niyo po yun? Sabi nung, pag tinuruan niyo po yung anak niyo na may naniningil, kakatok sa bahay, sasabihin niyo, anak, wala ako ha. Diba, tawa na kayo, gawain niyo eh, no? Yung gawin daw po yun, korupsyon daw po yun. Okay? So there should be righteousness, there should be truth in us because we are children of light. Right? So, paano daw pagka darkness? We should not have nothing to do with fruitful deeds of darkness, rather expose them. It is shameful even to mention what disobedient do in the secret. Alam niyo po, kaya ako wala po akong kaibigan nung college eh. Nung college po, wala talaga ako masyadong kaibigan. Alam niyo po ba, bakit? Tanong niyo po. Kasi po, umuupo po ako sa harap ng proktor para hindi ako matempt mangopya. Doon mismo sa harap ng teacher ko, parang si Bella ngayon. Tapos lilingon ako. Pag nakita ko pong may nangongopya, sasabihin ko pa doon sa proktor. Miss, kasi yung tawag doon sa church, sa school namin, kahit may asawa, miss eh. Miss. Si ano po, nangongopya. Yung kanyang kodigo nasa puwet po niya. So, yun, wala akong kaibigan. Kasi in-expose ko lahat sila eh. I only had one friend who, in Friendster, guluhin natin ang mga young people ngayon. Hindi nyo alam yung Friendster. Alam nyo lang Facebook. Kami, alam namin yung Friendster. Sino pong may Friendster dito? Taas kamay. Nakita ko na yung mga ngiti nyo. Di ba? Yung Friendster, sabi nung isang friend ko doon, the way they see it is that, nung college daw po, sabi nung kaibigan ko, may testimony siya sa wall ko, hindi ko na-save eh. Saka siguro kung na-save ko man yun, wala na yun ngayon. Palit-palit ng computer eh. Tanda na eh. Pero, ang sabi niya doon, pag
Mangungopia ka, huwag kang magpapahuli kay Raymond. Pero pag may problema ka, lumapit ka kay Raymond. Di ba? So, opo, wag lang po pera ngayon ha. Mahirap po 'yun, madami na po kayo eh. So when we expose the darkness to the light that we give, they're drawn to Jesus Christ. Yun po yung ibig sabihin ng pag-walk, pamumuhay sa liwanag. Pinapakita po natin ang liwanag ni Jesus sa pamamagitan ng goodness, ng righteousness, ng truth sa buhay natin. So paano natin ito i-apply? Always walk in the light of Christ. How do you do that? Sabi ni Paul, be blameless, pure children of God without fault in this warped and crooked generation. Magulo dito sa henerasyon na to. Maraming problema sa henerasyon na to. Maraming korap sa henerasyon na to. Huwag kang maging korap, huwag kang maging. Gawin mo yung tama. Gawin mo yung blameless, gawin mo yung pure. That's walking in the light of God. Tama? Maliit na bagay, malaking bagay, pareho lang po yun sa harap ng Diyos. Ayun. Minsan, balat lang naman ng candy yung tatapon ko, okay na yan. Yung iba nga tunay-tuniladong basura yung nilalagay sa ilog eh. Pareho lang ho tayong nag-cause ng baha. Tama? So itago lang po natin. Maliit, gawin po natin yung tama. Sa malaki, gawin po natin yung tama. Ganun po ang pamumuhay sa harap ng Diyos. Pangalawa, sobra na pala yung time ko. Always choose to shine the light of Christ to others. This is my favorite verse. 5:6. Uy, sorry. Hindi ko to napalitan. Miss Jait, pakipalitan na lang. Ano po yan? Matthew 5:16. In the same way, let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. That's my favorite verse and that's my life verse. To shine my light to others that they may see what I do for the glory of God. Hindi sa glory ko, kundi sa glory ng Panginoon. Let me end with, sabi ni ABS-CBN, ang araw daw po na ito ay to do a nice thing day. Imagine ninyo, sa madilim na mundong ito, isang araw lang ang to do nice thing. Di po ba kayo nabibigla? Bakit parang kailangan natin ng may to do nice thing day? Diba? Pero mga kapatid, ang challenge po sa atin sa araw na ito is to make sure that every day we do nice things for the Lord. Minsan, mag-reach out lang sa kaibigan mo na nagsha-shout out ng kung ano sa Facebook because you're the light of the world. Minsan, pagkamusta sa isang kaibigan na matagal mo nang hindi nakikita. Minsan, pagbigay ng password sa kapitbahay o sa kaklase mo. Minsan, pag-provide ng 1/4 na intermediate pad dahil may quiz kayo. Huwag mong ibibigay yung sagot sa quiz mo, ha? 1/4 lang ibibigay nyo, ha? Huwag yung ano dun sa quiz. Delikado yun. Tama ba? So every day, we make sure that we do nice things, good things, so that our light will shine and people will see Jesus through us, the light of the world, who stepped down into darkness. Siya po yung aalalahanin natin sa panahong ito. Remember God, through the Lord's Supper, Jesus, who died for our sins, is the light who came down here on earth
gave light to each one of us. Aalalahanin po natin siya ngayon dahil siya po ay nagkatawang tao. Pinili na maging katulad natin, pinili na mabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. In this commemoration, everyone is invited. Pero kailangan nandun yung pag-revere natin sa mga elemento. Hindi ito laruan. Kung hindi ka handa, pass it on. Next time na lang. Kasi pag kinuha mo to, tapos hindi ka handa at gusto mo lang makipaglaro sa amin, you will be judged by God Himself. Pero kung ito kinatanggap mo ng buong puso,
Let's all rise. Lord Jesus Christ, you are wonderful. We thank you, Father, for Jesus Christ, who's the light of the world. We thank you, Father, for the marvelous light that Jesus gives to each one of us. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang tunay na ilawan ng mundong ito. Maraming salamat sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa mga elementong hawak namin na nagsisimbolo ng mga bagay na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa sakripisyo, sa buhay na iyong ibinigay sa amin, sa dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo upang ang aming kasalanan ay mapatawad. Lord, for this we are grateful. And as we remember, may you bless us, Father. On the night Jesus was betrayed, he took the bread, and when he had given thanks, he broke it. He said, "This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Let's remember King Jesus. In the same way, after the supper, he took the cup. When he had given thanks, he said, "This is the cup of the new covenant in my blood. Do this in remembrance of me." Let's remember King Jesus. For whenever we eat of the bread and drink of the cup, we proclaim the Lord's coming on earth, His sacrifice, His death, His resurrection, much more, His coming back for all of us once again. Let us pray. Father, we are grateful for you are the light of the world. Maraming salamat, Panginoon, dahil yung ilawan na ipinakita mo sa bawat isa sa amin, hindi magmamaliw. Yung ilaw na yun, Panginoon, hindi matatapos ang liwanag. Panginoon, maraming salamat sapagkat ikaw ay patuloy na naghahari sa mundong ito at patuloy kang maghahari sa aming buhay. Panginoon, dalangin namin. Sa pagharap po namin sa kinabukasan, marami na namang problema, marami na namang dilim na aming ma-i-encounter. Pero tulungan mo kaming tandaan na ikaw nga ang aming ilawan, pero ibinigay mo sa amin ang ilaw na ito. At patuloy naming dapat pagningasin ito sa aming buhay. Lord, we pray that you will always remind us of our duties as Christians. Read your word, pray every day so we will grow, and grow. And Lord, we pray that as we do this, we will see the Holy Spirit work in our lives, transforming us. Binabago po kami araw-araw ng aming buhay. Dalangin po namin, O Diyos, na maramdaman namin ang pagsama mo sa aming paglakad sa madilim na mundong ito. Hindi lamang sa mga provisions na binibigay mo, hindi lamang sa mga answered prayers, Panginoon, na nararamdaman namin, but maramdaman din namin, Panginoon, yung pagsama mo sa gitna ng dilim. Sa gitna ng dilim, kasi madilim tong mundong ito, meron po akong mga kapatiran ngayon na lumalakad sa dilim ng problema, ng sakit, ng kawalan, ng kung ano man, Panginoon. Dalangin ko na samahan mo sila. Dalangin ko na alalayan mo sila sa pagtawid nila sa madilim na yugto na ito. At maramdaman nila na ang init ng iyong ilaw at ang init ng iyong pagmamahal ang kanilang kasama. Lord, we thank you for guiding us, for providing for us as a church. And we pray, Lord, that as we continue to share the gospel, as we continue, Father, to share the love of Jesus Christ through the malasakit centers, the basketball, and the campuses, Lord, we pray that you will strengthen us, you will give us hope, you will give us the passion, Lord, to do it.
we pray, Lord, that you will raise up more leaders, more disciple makers, Father, in this church, so that as we grow, Lord, hindi lang, we will continue to grow deeply in love with you, passionately doing the Great Commission for your glory and for your honor. Lord, we thank you because you are God. You are love. Sometimes we don't understand love in your love. But Lord, we thank you that you are love. And that we are loved by the one who created this world. Mahal kami ng Diyos na may likha ng langit at lupa. Maraming salamat sa pag-ibig na ito. Maraming salamat sa pagmamahal na meron ka sa bawat isa sa amin. To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence with great joy and without fault. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen and amen. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon. I'll never know. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether worthy, altogether wonderful to me. Magandang araw, Impact Church. Tayo po ay pagpalain